Pirmahan mo na, Ara. Ito lang ang paraan. Ang mga salitang iyon ay tila martilyong pumukpok sa isipan ni Arabella Sanchez. Malamig at walang emosyon ang boses ni si Miguel de la Cruz, pero ang bigat ng sinabi nito ay sapat na para gumuho ang mundong pilit niyang itinatayo. Nakatitig lang siya sa puting papel na nasa ibabaw ng makintab na mahogany table. Sa tuktok nito, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang bumaliktad sa kanyang sikmura, marriage contract. Isang kontrata. Isang kasunduan. Isang transaksyon. Ganito na pala kababaw ang halaga ng isang kasal ngayon. Parang isang business proposal na kailangan lang pirmahan para maisara ang isang deal. Napalunok si Ara, ramdam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kwartong ito, ang opisina ng tanyag na cardiologist na si E.C. de la Cruz, ay malamig dahil sa aircon pero pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ng doktor. Gwapo. Mabait tingnan. Iyon ang unang impresyon ng lahat. Pero sa likod ng mga matang iyon, may isang pangangailangan na kasing tindi ng sa kanya. Isang taon, pag-ulit ni Ara sa isa sa mga napag-usapan nila kanina, ang boses niya ay pilit niyang pinatatatag. We stay married for 1 year. We fulfill the condition, you get your inheritance, and I get child. Pagkatapos, we file for annulment. Tumango si Miggy, walang pagbabago sa ekspresyon. That's the agreement. Muling napayuko si Ara sa kontrata. Ang hirap paniwalaan na ilang linggo lang ang nakalipas, ang tanging plano niya ay pumunta sa isang sperm bank. Maghahanap ng donor na matino, na malusog. Isang prosesong malamig at klinikal, malayo sa gulo ng emosyon. Iyon ang gusto niya. Isang bagay na kontrolado niya. Dahil minsan sa buhay niya, nawalan siya ng kontrol. At ang kapalit niyon ay ang pagkadurog ng kanyang puso at pagkatao. Biglang sumalakay sa isip niya ang isang alaala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco. Ang tawa nito na dati musika sa kanyang pandinig. Ang mga pangako nito na binuo nila para sa kanilang kinabukasan. Isang iglap, parang naririnig niya ulit ang boses ng dati niyang fiancé. I'm sorry, Ara. Mahal ko siya. At kailangan ko ang pera. The company's bankrupt. Ang mga salitang iyon. Ang pag-amin na hindi lang pala puso niya ang niloko nito. Pati ang perang pinaghirapan niya, ang ipon na para sana sa pangarap nilang bahay, ay tinanggay nito. Iniwan siyang luhaan, wasak, at walang-wala sa isang maulang gabi. Dahil sa gabing iyon, isinumpa ni Ara ang pag-ibig. Isinara niya ang kanyang puso at ipinangako sa sarili na hindi na siya muling magiging mahina. Hindi na siya magtitiwala. Ang pag-ibig ay isang kahinaan, isang lason. Kaya heto siya ngayon, kaharap ang isang estranghero, gagawa ng isang desperadong hakbang para makuha ang isang bagay na hindi na niya kailangan pang iasa sa pag-ibig. Isang anak. Sarili niyang pamilya. May mga conditions ako, sabi ni Ara, itinutulak ang alaala ni Marco sa pinakasulok ng kanyang isip. Kailangan niyang maging propesyonal. Kailangan niyang maging matatag. Walang personalan. We live in the same house, but in separate rooms. We act as a married couple in public, pero sa pribado, we are business partners. Nothing more, nothing less. I agree, sagot ni Miggy. At ang bata, huminga ng malalim si Ara, he or she will be legally mine after the annulment. Full custody. Sandaling natahimik si Miggy. Tinitigan siya nito ng malalim at sa unang pagkakataon, nakakita si Ara ng isang emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mabasa. Lungkot? Pag-unawa? Ara, sabi nito sa mas mahinang boses. Hindi isang bagay ang isang bata. Buhay yan. Magiging anak natin siya. Napailing si Ara. Anak ko. Ikaw ang donor, Jace de la Cruz. Iyon ang papel mo sa usapang ito. Masakit pakinggan, pero kailangan niyang gawing malinaw ang lahat. Ito ang tanging paraan para maprotektahan niya ang sarili. Hindi na sumagot si Miggy. Sa halip, kinuha nito ang isang mamahaling pluma at itinulak ito palapit sa kanya, kasama ng kontrata. Ito na iyon. Ang huling hakbang. Nanginginig ang kamay ni Ara habang inaabot ang pluma. Malamig ito sa kanyang mga daliri, kasing lamig ng kinabukasang tinatahak niya.
Napapikit siya ng mariin. Para sa isang pamilya. Para sa isang anak. Para sa sarili ko. Idinilat niya ang kanyang mga mata, at sa huling pagkakataon, binasa ang pangalan sa tabi ng kung saan siya pipirma, G.T. Miguel, Miggy de la Cruz. Sa ilalim, ang pangalan niya, Arabella Ara Sanchez. Sa isang mabilis ngunit mabigat na kilos, inilapat niya ang dulo ng pluma sa papel at isinulat ang kanyang pirma. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay parang isang pagtanggap sa kabaliwang ito. Tapos na. Wala nang atrasan. Binitiwan niya ang pluma na parang napapaso. Napasandal siya sa upuan, ramdam ang biglaang pagod. Tumingin siya kay Miggy, na ngayon ay may bahagyang tango, tila isang tahimik na pagkilala sa kanilang kasunduan. Katahimikan. Mabigat. Nakakabingi. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang malakas na tunog ang bumasag dito. Blag! Sabay silang napalingon ni Miggy sa pinto ng opisina na bumukas ng walang katok-katok. Isang babaeng may edad, nakasuot ng eleganteng damit at alahas, ang pumasok na may matalim na tingin. Ang bawat hakbang nito ay may bigat ng otoridad. Tumingin ito mula kay Miggy hanggang sa kanya at sa kontratang nasa mesa. Huminto ang mga mata nito sa kanya, puno ng pag-usisa at pagdududa. Miguel, sabi ng babae sa isang boses na kasing tigas ng yelo. Sino ang babaeng ito? Parang bombang sumabog sa loob ng opisina ang presensya ni Tita Matilda. Sa isang iglap, ang tensyon sa pagitan namin ni Ara ay napalitan ng ibang klase ng kaba. Isang kabang pamilyar kay Miguel de la Cruz. Ito ang kabang dala ng matatalim na mata at hindi natitinag na otoridad ng kanyang tita. Miguel, sino ang babaeng ito? Ang tanong ay parang latigo na humampas sa hangin. Napalunok si Miggy. Tumingin siya kay Ara, na kahit pilit na pinapakita ang katatagan, ay bakas pa rin sa mga mata ang pagkagulat. Sa ilalim ng kontratang pinirmahan nila, may responsibilidad siya sa babaeng ito. Isang responsibilidad na nagsisimula ngayon. Huminga siya ng malalim. Tita Matilda, si Arabella Sanchez po. She's Jinboy Fiance. Ang salitang Fiance ay tila banyaga sa kanyang dila. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Ara sa tabi niya. Tinaasan siya ng kilay ni Tita Matilda. Sinipat nito si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang peking produkto. Fiance? Kailan pa? Bakit wala akong alam dito? Sino siya talaga, Miguel? Ano ang habol niya sa'yo at sa yaman ng pamilya natin? Sunod-sunod. Walang preno. Bawat salita ay isang akusasyon. Nakita ni Miggy ang pamumula ng pisngi ni Ara, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit na pilit pinipigilan. Bago pa makasagot si Ara, na alam niyang gagawin nito sa matalas na paraan, humakbang si Miggy para bahagyang harangan ito. Tita, please, sabi niya sa mahinahon ngunit may diin na boses. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan to, we'll talk later. Hindi na tinag si Tita Matilda. Mamaya. Gusto kong malaman ngayon din. I said we'll talk later, pag-ulit ni Miggy, mas may bigat na ngayon. Hinawakan niya ang siko ni Ara. Ara, let's go. Walang imik na sumunod si Ara. Habang papalabas sila ng opisina, ramdam na ramdam ni Miggy ang nag-aapoy na titig ng kanyang tita sa kanilang likuran. Ang biyahe papunta sa penthouse niya ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsasalita. Nakatingin lang si Ara sa labas ng bintana, tila binibilang ang bawat gusaling kanilang nadadaanan. Ano kaya ang iniisip niya? Malamang nagsisisi na siya sa pinasok niya. Malamang sinasabi niya sa sarili na isa itong malaking pagkakamali. Hindi masisisi ni Miggy si Ara. Ang eksenang iyon sa opisina ay hindi bahagi ng kanilang usapan. Naramdaman niya ang isang kurot ng guilt. Nadawit siya sa gulo ng pamilya de la Cruz nang hindi pa man nagsisimula ang kanilang kasunduan. Pagdating nila sa penthouse, binuksan ni Miggy ang pinto. Welcome to our home for the next year. Pumasok si Ara at inilibot ang tingin. Ang apartment ay maluwag at moderno, may malalaking bintanang salamin na tanaw ang kumikinang na syudad ng Makati. Ngunit sa kabila ng ganda nito, mayroon itong pakiramdam ng kalungkutan. Isang bahay na maganda ngunit walang init. This will be your room, sabi ni Miggy, itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. May sarili kang banyo.
The kitchen is for both of us to use, of course. The room is over there, dagdag niya, itinuturo ang katapat na pinto. Humarap siya kay Ara, pinipilit na maging formal at profesional, tulad ng napagkasunduan. This is your space, and that's mine. We keep it professional. Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Ara. Walang emosyon. Walang sinabi. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad papasok sa silid na itinuro ni Miggy. Isinara niya ang pinto ng marahan. Naiwan si Miggy sa sala, nakikinig sa katahimikan. Ito na. Nagsimula na. Lumipas ang ilang oras. Nag-order si Miggy ng pagkain para sa hapunan, pero nang kumatok siya sa pinto ni Ara, walang sumagot. Hinayaan na lang niya. Marahil ay pagod ito. Marahil ay gusto lang nitong mapag-isa. Pero pagsapit ng hating gabi, hindi pa rin mapakali si Miggy. Galing siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapansin niyang maisiwang ng ilaw sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Ara. Gising pa siya. At sigurado siyang hindi pa ito kumakain. Napabuntong hininga siya. Kahit transaksyon lang ito, hindi niya kayang maging ganito kalamig. It's not who he is. Tahimik siyang nagbukas ng ref, kumuha ng ilang sangkap at nagsimulang magluto. Isang simpleng chicken noodle soup. Ang comfort food na niluluto ng kanyang ina kapag may sakit siya noong bata pa siya. Habang hinahalo niya ang mainit na sabaw, hindi niya maiwasang isipin ang babaeng nasa kabilang silid. Mukha siyang matapang pero nakita ni Miggy ang lungkot sa mga mata niya kanina. Isang lungkot na tila pamilyar sa kanya. Nang maluto, nagsalin siya sa isang mangkok. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at nagsulat. Kain ka na. Dala-dala ang tray, maingat siyang lumapit sa pinto ni Ara. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa sahig, sa tapat mismo ng pinto. Pagkatapos ay bumalik siya sa sarili niyang kwarto, isinara ang pinto, at sumandal dito. Pinakiramdaman niya kung bubuksan ni Ara ang pinto. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang pag-click ng doorknob. Napangiti ng bahagya si Miggy. Isang maliit na ngiti na hindi niya namalayan. Narinig niya ang mahinang pag-angat ng tray mula sa sahig, at pagkatapos ay ang muling pag-click ng pinto. Kinuha niya. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng bagay na iyon ay nagdulot ng kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Humakbang siya palayo sa pinto at naupo sa gilid ng kanyang kama. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing bigat ng kanina. Inabot ni Miggy ang kanyang wallet mula sa bedside table. Binuksan niya ito, hindi sa parte kung nasaan ang pera o mga credit card, kundi sa isang maliit at nakatagong bulsa. Mula roon, maingat niyang inilabas ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang lumang hair clip. Simple lang ito, kulay itim at bahagya ng kupas ang pintura sa ilang bahagi. Hindi ito mamahalin. Hindi ito espesyal sa kahit sinong makakita. Pero para sa kanya, hawak nito ang isang buong alaala. Naalala niya ang gabing iyon, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan at nagmamadali siyang umuwi galing sa ospital. Sa isang madilim na kanto, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, may nakita siyang isang babae. Nakaupo sa basang semento, yakap-yakap ang sarili. Basang-basa. Nanginginig. Umiiyak. Mayroong kakaiba sa paraan ng pag-iyak nito. Hindi ito pag-iyak ng simpleng kalungkutan. Ito ay pag-iyak ng isang taong nawala ng lahat. Isang taong durog na durog ang puso. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya, pero nilapitan niya ito. Ibinukas niya ang kanyang payong at itinapat sa babae. Hindi man lang ito tumingala. Ibinigay niya ang kanyang jacket. Miss, okay ka lang? Eto, isuot mo muna. Mag-taxi ka na. Iyon lang ang sinabi niya. Inabutan niya ito ng pera para sa pamasahe. Nang tanggapin nito ang pera, isang bagay ang nahulog mula sa buhok nito nang hindi nito namamalayan. Ang itim na hair clip na ito. Bago pa siya makapagsalita ulit, tumayo na ang babae at tumakbo papunta sa kalsada para pumara ng taxi. Naiwan si Miggy, hawak ang payong, habang pinulot niya ang hair clip mula sa sahig. Hindi niya nakita ng malinaw ang mukha nito dahil sa dilim at sa buhos ng ulan. Pero hindi niya makalimutan ang mga mata nito nang saglit itong tumingin sa kanya.
Mga matang puno ng sakit, pero mayroon pa ring bakas ng tapang. Simula noon, hindi na nawala sa isip niya ang babae sa ulan. Lagi niyang iniisip kung ano na kaya ang nangyari dito. Kung nakarecover na kaya ito sa kung anumang pinagdaanan nito. Itinago niya ang hair clip, isang paalala ng isang estrangherang nag-iwan ng marka sa kanya. Kaya nang unang beses na pumasok si Arabella Sanchez sa opisina niya, para siyang nakakita ng multo. Ang mga mata. Iyon pa rin ang mga matang nakita niya sa gabing iyon. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na si Ara at ang babae sa ulan ay iisa. Pinili niyang manahimik. Ayaw niyang ungkatin ang isang masakit na nakaraan. Ayaw niyang isipin ni Ara na kinakaawaan niya ito. Kaya nang ialok nito ang kasunduan, pumayag siya hindi lang dahil sa mana. Pumayag siya dahil naramdaman niya na ito ay tadhana. Isang pagkakataon para tulungan ang babaeng matagal na niyang iniisip. Tinitigan niya ulit ang hair clip bago ito maingat na ibinalik sa kanyang wallet. Ito ang sikreto niya. Ang tanging koneksyon niya kay Ara na hindi sakop ng kanilang kontrata. Huminga siya ng malalim at humiga na sa kama. Napapikit siya, sinusubukang matulog. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahinang tunog ng isang cellphone mula sa kabilang silid. Isang message notification. Ang mainit na sabaw ay gumuhit ng init sa lalamunan ni Ara, dahan-dahang pinapawi ang lamig na kanina pa bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya at kinuha niya ang tray sa labas ng pinto. Marahil ay gutom. Marahil ay pagod. O marahil, sa kaibuturan ng kanyang puso, naantig siya sa simpleng gesto ni Miguel de la Cruz. Isang kilos na hindi kasama sa kanilang kontrata. Habang inuubos niya ang sopas, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari kanina. Ang pagdating ni Matilda de la Cruz. Ang mga akusasyon nito. At ang hindi niya inaasahang pagtatanggol sa kanya ni Miggy. Kahit mahina, kahit halatang napipilitan, ginawa pa rin ito. Napabuntong hininga si Ara. Ito na siguro ang magiging buhay niya sa susunod na 1 taon. Puno ng pagpapanggap, tensyon at mga matang mapanghusga. Pero kakayanin niya. Para sa pangarap niya. Para sa anak niya. Nang ilapag niya ang walang lamang mangkok sa tray, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang message notification. Mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Kinunutan niya ng noo. Binuksan niya ang mensahe, at sa isang iglap, tila nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Ara! Nagbalik na ako. I'm sorry. Iisang tao lang ang tumatawag sa kanya ng Ara sa ganoong paraan. Iisang tao lang ang may utang sa kanya ng isang sorry na kasing laki ng buong mundo. Marco. Parang may humigpit sa dibdib niya. Ang init na dulot ng sopas ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng takot at galit. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang bumalik ang multo ng kanyang nakaraan sa panahong sinusubukan niyang bumuo ng bagong simula? Mabilis niyang binura ang mensahe. Hindi niya ito re-replyan. Hindi niya ito papansinin. Tapos na siya sa kanya. Tapos na siya sa sakit. Ngunit ang pagbura sa isang text message ay mas madali kaysa sa pagbura sa isang tao. Kinabukasan, sa opisina, pilit niyang iwinaksi si Marco sa kanyang isipan. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon sa blueprints na nasa harapan niya. Ang kanyang trabaho bilang isang arkitekto ang naging kanlungan niya noon. Ito ulit ang magiging kanlungan niya ngayon. Ma'am Ara, may naghahanap po sa inyo sa lobby, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Sino daw, tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Hindi po nagpakilala, ma'am. Pero mapilit po. Importante daw po. Napabuntong hininga si Ara. Marahil ay isa sa mga suppliers. Okay, sabihin mo papasukin na. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Itinaas niya ang kanyang tingin, handa nang batiin kung sino man ang bisita. At doon, nanlamig ang buo niyang katawan. Nakatayo sa may pinto, suot ang isang mamahaling suit at may pilit na ngiti sa mga labi, ay si Marco Imperial. Ang lalaking sumira sa kanya. Ara, sabi nito, ang boses ay malambing pa rin, isang tunog na dati niyang minahal pero ngayon ay nagdudulot ng pandidiri sa kanya. Ang ganda mo pa rin. Otomatikong tumayo si Ara. Anong ginagawa mo dito? Matigas niyang tanong.
Gusto lang kitang makita. Gusto kong personal na humingi ng tawad. Lumapit ito ng isang hakbang. Umiling si Ara. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Umalis ka na. Please, Ara. Just 5 minutes, pagmamakaawa nito. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Pero nagsisisi na ako. Nagbalik ako para itama ang lahat. Itama ang lahat, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Mababalik mo ba ang tiwala ko? Mababalik mo ba ang perang ninakaw mo? Hindi, di ba? Kaya umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco, pero wala na siyang pakialam. Kung totoo man iyon o isa na namang pag-arte, hindi na mahalaga. Tatalikod na sana si Marco nang bigla itong humakbang papalapit at hinawakan ang kanyang kamay. Ara, please. I still love you. Bitiwan mo ako, sigaw niya, pilit na binabawi ang kanyang kamay. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ulit ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Miggy. Natigilan ito. Ang mga mata nito ay napako sa kamay ni Marco na mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Ang eksena ay nagsisigaw ng isang bagay na hindi totoo. Isang bagay na mukhang isang pagtataksil. Am I interrupting something? Tanong ni Miggy. Ang boses ay blanko, ngunit kitang-kita ni Ara ang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkadismaya. Mabilis na binitiwan ni Marco ang kanyang kamay. Umiti ito kay Miggy. Hindi naman, pere. Nagkakamustahan lang kami nitong si Ara. Matagal na rin kaming hindi nagkita. Hindi nagsalita si Miggy. Tumingin lang ito sa kanya, naghihintay ng isang paliwanag na hindi niya alam kung paano sisimulan. Umalis ka na, Marco, mariing sabi ni Ara, hindi pinapansin si Miggy. Tumango si Marco. Bago ito tuluyang umalis, lumingon ito sa kanya. Mag-uusap pa tayo, Ara. Hindi ako susuko. At pagkatapos ay umalis ito, iniwan silang tatlo sa isang mabigat na katahimikan. Sinundo lang kita, sabi ni Miggy na siyang bumasag sa katahimikan. Sabi ni tita, kailangan daw nating mag-dinner sa labas. Para ipakita sa lahat. Ang paraan ng pagkasabi nito sa salitang ipakita ay puno ng sarkasmo. Walang imik na kinuha ni Ara ang kanyang bag at sumunod kay Miggy. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas masahol pa kaysa kanina. Mas malamig. Mas mabigat. Gustong magpaliwanag ni Ara. Gusto niyang sabihin na si Marco ay isang bangungot na ayaw siyang tantanan. Pero bakit niya kailangang magpaliwanag? Wala naman silang tunay na relasyon. Hindi niya utang kay Miggy ang isang paliwanag. Sa kabilang banda, ayaw niyang isipin ni Miggy na isa siyang babaeng malandi, isang babaeng naglalaro sa dalawang lalaki. Ang imahe na iyon ay eksaktong kabaligtaran ng kung sino siya. Pero hindi siya nagsalita. At hindi rin nagtanong si Miggy. Ang pader sa pagitan nila, na tila nagsimulang gumuho kagabi dahil sa isang mangkok ng sopas, ay muling itinayo. Mas mataas. Mas matibay. Pagdating nila sa isang family gathering ng mga De La Cruz, isang party sa isang mamahaling hotel, ang pagpapanggap ay nagsimula. Ngumiti sila. Naghawak kamay. Ngunit ang bawat ngiti ay pilit at ang bawat hawak ay malamig. Sa gitna ng kasiyahan, nakita ni Ara si Tita Matilda na may kausap. Nagtatawanan sila. Pero nang lumingon si Tita Matilda at nahuli ang kanyang tingin, nawala ang ngiti nito at napalitan ng isang mapanuyang tingin. Pagkatapos ay sinadya nitong lakasan ang boses para marinig ng mga katabing bisita. Kawawang Miguel, ang asawa niya ay may kinakatagpo palang iba. Ang mga salita ni Tita Matilda ay parang laso na kumalat sa hangin. Malinaw. Sinadya. At nakakababa ng pagkatao. Kawawang Miguel, ang asawa niya ay may kinakatagpo palang iba. Naramdaman ni Miggy ang agarang paninigas ng katawan ni Ara sa tabi niya. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito at ang pagkuyom ng mga kamao. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito, isang halo ng kahihiyan at pigil na galit. Sa isang iglap, ang lahat ng pagdududa at pagkadismaya na naramdaman niya kanina sa opisina ni Ara ay naglaho, napalitan ng ibang emosyon. Galit. Galit hindi para sa sarili niya, kundi para kay Ara. Ito ang plano ng kanyang tita. Ang ipahiya si Ara sa harap ng lahat.
Ang sirain ito para kusa itong umalis. At si Miggy, sa kanyang pananahimik, ay nagiging kasabwat dito. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Miggy. Ang bulungan ng mga tao, ang tunog ng mga kubyertos, ang malamyos na musika, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang tita na may mapanuyang ngiti at ang mukha ni Ara na pilit na nananatiling matatag sa kabila ng atake. Hindi. Hindi na pwede. Binitiwan niya ang kamay ni Ara na ikinagulat nito. Akala siguro nito ay iiwanan niya ito sa ere. Ngunit sa halip, humakbang siya paharap, inilagay ang sarili sa pagitan ni Ara at ng kanyang tita. Humarap siya sa kanyang tita Matilda, ang mga matang dati ilaging nagpapakita ng respeto ay ngayoy malamig at matigas. Tita, nagsimula siya, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng kanyang tita mula sa kanya kailanman. Nawala ang ngiti sa mukha ni Tita Matilda. Miguel. Anong ni? Tita, pag-ulit ni Miggy mas matatag ngayon. Asawa ko si Ara. Ang bawat salita ay binitiwan niya ng may diin. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang mapanuri na nakatingin sa kanila. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Si Arabella Sanchez de la Cruz ang asawa ko. At hindi ko hahayaang bastusin siya ni Numan. Humarap siyang muli sa kanyang tita, ang mga mata nila ay nagpang-abot sa isang tahimik na labanan. Kahit kayo, tita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang grupo. Ang mga bulungan ay natigil. Nakita ni Miggy ang pagkagulat sa mukha ng kanyang tita, na tila hindi makapaniwala sa narinig. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng paborito niyang pamangkin sa harap ng ibang tao. Hindi na naghintay si Miggy ng sagot. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, ang hawak niya ay mahigpit at puno ng proteksyon. Hinila niya ito palayo sa kumpulan ng mga tao, palayo sa party, palayo sa lason. Hindi sila nagsalita habang tinatahak nila ang lobby ng hotel, habang hinihintay ang valet na ihatid ang sasakyan, at habang nasa loob na sila nito. Ngunit ang katahimikan ngayon ay iba. Hindi na ito malamig at mabigat. Mayroon itong hindi maipaliwanag na init. Nang nasa kalye na sila, si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat. Isang salita lang. Mahina. Halos pabulong. Pero para kay Miggy, iyon na ang pinakamalinaw na salitang narinig niya buong gabi. Tumingin siya sa kanya saglit. Nakayuko ito, nakatingin sa sariling mga kamay na magkalapat sa kanyang kandungan. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Hindi na siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Pagdating nila sa penthouse, ang bigat ng gabi ay tila naiwan sa labas. Pumasok sila at sa halip na dumiretso sa kani-kanilang silid, nanatili sila pareho sa sala. Gusto mo ng kape, alok ni Miggy. Isang simpleng tango lang ang sagot ni Ara. Pumunta si Miggy sa kusina at nagtimpla. Nang bumalik siya, nakita niya si Ara na nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Iniabot niya ang tasa ng kape. Hindi ko akalain na gagawin mo iyon, sabi ni Ara, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ako rin, pag-amin ni Miggy. Pero tama lang yon. Walang karapatan si tita o kahit sino nasaktan ka. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Sa ilaw ng mga gusali sa labas, nakita ni Miggy ang bakas ng luha sa mga mata nito. Pero wala doon ang sakit o galit. Ang nakita niya ay pasasalamat. At isang bagay pa na hindi niya masabi kung ano. Naupo sila sa sofa, may sapat na espasyo sa pagitan nila, ngunit ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tila tuluyan ng gumuho. Yung kanina sa opisina di. Nagsimula si Ara. Si Marco, he was the ex-friend. Ang lalaking di. Hindi mo kailangang magpaliwanag, putol ni Miggy. Alam kong hindi mo kasalanan. Nagulat si Ara. Paano mo nalaman? Nararamdaman ko lang, simpleng sagot niya. Nagkaroon sila ng unang tunay na pag-uusap. Nagkwento si Ara tungkol sa pangarap niyang maging isang tanyag na arkitekto, tungkol sa pagmamahal niya sa paglikha ng mga espasyo. Nagkwento si Miggy tungkol sa pressure ng pagiging isang De La Cruz, at ang pangarap niyang ituloy ang legacy ng kanyang lolo na tulungan ang mga batang maisakit sa puso. Sa pag-uusap nila, nakalimutan nila ang kontrata. Nakalimutan nila ang pagpapanggap.
Sa mga sandaling iyon, sila ay si Miggy at Ara lang. Dalawang taong may kanya-kanyang pasanin na nakahanap ng hindi inaasahang karamay sa isa't isa. Maya-maya, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Mahina sa simula hanggang sa unti-unting lumakas. Ang tunog ng ulan sa salamin ng bintana ay nagdulot ng isang pamilyar na pakiramdam kay Ara. Napatingin siya kay Miggy na abala sa pagliligpit ng mga tasa. At pagkatapos, ang tingin niya ay napunta sa isang bagay na nakasabit sa likod ng pinto ng kwarto nito. Isang itim na jacket. Isang jacket na simple lang tingnan. Ngunit para kay Ara, ang jacket na iyon ay hindi simple. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang maulang gabi. Isang madilim na kanto. Ang pakiramdam ng malamig na semento sa kanyang balat. Ang pag-iyak na walang katapusan. At isang jacket na isinuklob sa kanyang mga balikat. Napatayo siya, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang ulan. Ang jacket. Ang boses ni Miggy kanina na nagtatanggol sa kanya. Dahan-dahan, ang mga piraso ng isang palaisipan na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang mga labi habang tinititigan niya si Miggy. Ikaw, Lee. Halos pabulong niyang sabi. Ikaw yung lalaki sa gabing yon, di ba? Ang tanong ni Ara ay binitiwan sa hangin na parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito ay tumama kay Miggy at natigilan siya sa gitna ng sala, hawak pa rin ang 2 tasa ng kape. Ikaw. Ikaw yung lalaki sa gabing yon, di ba? Naramdaman ni Ara na tumigil ang kanyang paghinga habang hinihintay ang sagot. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila naging background music sa eksenang ito, isang eksenang hango sa isang nakaraang hindi niya akalaing babalikan pa. Dahan-dahang lumingon si Miggy. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Para kay Ara, ang pananahimik na iyon ay isang kumpirmasyon. Bumuhos ang mga alaala sa kanyang isipan, mas malinaw ngayon hindi na malabo. Ang madilim na kalye. Ang walang tigil na pagpatak ng ulan na kasabay ng kanyang mga luha. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, na para bang iyon na ang katapusan ng mundo. Pagkatapos ay may isang pares ng itim na leather shoes na huminto sa harap niya. Isang payong ang sumangga sa ulan. Isang boses na kalmado at puno ng pag-aalala. Miss, okay ka lang? At ang jacket. Ang itim na jacket na ipinatong sa kanyang mga balikat na nagbigay ng kaunting init sa gitna ng matinding lamig. Tumingin siya mula sa mukha ni Miggy papunta sa jacket na nakasabit sa pinto ng silid nito. Iyon nga. Walang duda. Paano, Lee? Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay nanginginig. Paano nangyari na ikaw natayod? Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Napakaliit ng mundo. O sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Miggy. Ibinaba niya ang mga tasa sa center table. Ang mukha niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya dati. Isang halo ng pagsisisi at pag-aalala. Ara, ay hindi ko sinasadya na itago yon, sabi niya, ang boses ay mahina. Nang una kitang makita sa ospital, nakilala kita kaagad. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakarera. Nakilala mo ako. Pero bakit wala kang sinabi? Anong sasabihin ko, malungkot na tanong ni Miggy. Na nakita kitang umiiyak at durog na durog sa isang kanto. Na ako yung estrangherong nagbigay sa iyo ng jacket. Ayokong ipaalala sa iyo ang gabing iyon. Ayokong isipin mo na kinakaawaan kita. Ang bawat salita ni Miggy ay parang isang susi na nagbubukas sa mga kandado ng puso ni Ara. Ang lahat ng pagtataka niya, ang lahat ng pagdududa, ay unti-unting naglalaho. Ang pagtulong nito sa kanya sa party. Ang pagluluto nito ng sopas para sa kanya. Hindi lang iyon dahil sa kontrata. May mas malalim na dahilan. Lumapit si Miggy sa kanya, dahan-dahan, na parang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Pinulot ko to pagkaalis mo, sabi niya, at mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas niya ang isang bagay. Ang kanyang lumang itim na hair clip. Tinitigan ito ni Ara na parabang isang kayamanan. Ang nawawala niyang hair clip. Ang paborito niya.
Hindi niya namalayan na sa gabing iyon pala ito nawala. Lagi kong iniisip kung ano na ang nangyari sa'yo, pagpapatuloy ni Miggy. Kung okay ka na ba? Kung masaya ka na ba? Kaya noong nag-alok ka ng kasunduan, noong nakita ulit kita, Arat. Huminga siya ng malalim. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, at ngayon, nakita na ni Ara ang lahat. Ang pag-aalala. Ang paghanga. Ang isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan pero ramdam na ramdam niya. Alam kong hindi to nagkataon lang. Sa mga salitang iyon, isang mainit na likido ang gumulong sa pisngi ni Ara. Luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pasasalamat. Luha ng pagkamangha. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi lang ang kanyang business partner. Hindi lang ang lalaking kailangan niya para sa isang kontrata. Siya ang anghel na ipinadala sa kanya sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang estrangherong nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa nang akala niya ay wala nang natitira. Nawala ang lahat ng kanyang depensa. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng isang taon ay biglang gumuho na parang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Salamat, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Salamat, Miggy. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya ay nasa harap na niya si Miggy, at ang mga braso nito ay maingat na yumakap sa kanya. Isang yakap na hindi hinihingi ng kontrata. Isang yakap na puno ng pag-unawa at init. Isinubsob ni Ara ang kanyang mukha sa dibdib ni Miggy, hinahayaan ang sarili na maging mahina sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Ang amoy ni Miggy, ang tibok ng puso nito, ang init ng katawan nito, lahat ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kaligtasan. Ang lalaking ito, na sa simula ay bahagi lang ng isang plano, ay unti-unting nagiging sagot sa isang dasal na hindi niya alam na binibigkas pala niya. Ang bigat ng katawan ni Ara sa kanyang mga braso ay isang bagay na hindi inaasahan ni Miggy. Ang pag-iyak nito sa kanyang dibdib ay isang tunog na sabay na nagpapasaya at nagpapagaan sa kanyang puso. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila, ang matigas at mataas na pader na itinayo ni Ara para protektahan ang sarili, ay tuluyan ng gumuho. Hinayaan niya lang itong umiyak. Hinaplos niya ang buhok nito, isang kilos na naramdaman niyang mas natural kaysa sa lahat ng pagpapanggap na ginawa nila sa mga nakaraang araw. Ang ulan sa labas ay tila nakikisabay sa pagbuhos ng emosyon sa loob ng penthouse. Nang tumahan si Ara, dahan-dahan itong humiwalay sa yakap. Pula ang kanyang mga mata at ilong, ngunit sa halip na magmukhang kahabag-habag, mas lalo itong naging totoo sa paningin ni Miggy. Wala na ang maskara ng matapang na arkitekto. Ang kaharap niya ngayon ay si Ara lang. Sorry, sabi nito, pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Nabasa ko yata ang damit mo. Ngumiti si Miggy. Okay lang. Tubig lang yan. Ang ngiti niya ay sinuklian din ni Ara ng isang maliit, nahihiyang ngiti. At sa mga sandaling iyon, alam ni Miggy na may nagbago na. Hindi na sila dalawang estranghero na pinagbigkis ng isang kontrata. Sila na ay dalawang taong may isang sikretong pinagsasaluhan, isang sikretong nagsimula sa isang maulang gabi. Ang mga sumunod na araw ay naging magaan. Ang penthouse na dati malamig at malungkot ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Nagsimula silang sabay na mag-agahan. Hindi na kailangan pang mag-iwan ng pagkain si Miggy sa labas ng pinto. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa kanilang araw, sa mga nakakainis na kliyente ni Ara, sa mga pasyenteng pinasaya ni Miggy. Isang hapon, naabutan ni Miggy si Ara na seryosong-seryoso sa harap ng kanyang laptop, napapaligiran ng mga nakarolyong papel. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa konsentrasyon. Lumapit siya ng dahan-dahan, may dalang-dalawang tasa ng kape. Mukhang seryoso yan, sabi niya. Tumingala si Ara, at ang pagkasalubong ng kanyang kilay ay napalitan ng isang ngiti. Bagong project. Isang community library para sa mga bata. Umupo si Miggy sa tabi niya, at ipinakita ni Ara ang kanyang mga disenyo. Ang passion sa mga mata niya habang ipinapaliwanag ang bawat detalye ay nakakahawa. Nakita ni Miggy hindi lang ang isang magaling na arkitekto, kundi isang babaeng may malaking puso para sa iba. Gusto kong maramdaman ng mga bata na iyong lugar para sa kanila talaga. Isang lugar kung saan pwede silang mangarap, sabi ni Ara. Tinitigan lang siya ni Miggy. Magugustuhan nila iyan. Sigurado ako.
At sa mga simpleng sandaling tulad noon, naramdaman ni Miggy na nahuhulog na siya. Hindi na ito simpleng pag-aalala para sa isang estranghero. Hindi na ito obligasyon dahil sa kasunduan. Ito ay paghanga. Ito ay pagmamahal. Isang Sabado, niyaya niya itong lumabas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Ara habang papasok sa sasakyan. Basta, nakangiting sagot ni Miggy. Dinala niya ito hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang simpleng kainan sa tabi ng daan sa Tagaytay, na tanaw ang Taal Volcano. Isang lugar na madalas niyang puntahan mag-isa kapag gusto niyang makapag-isip. Wow, sabi lang ni Ara habang nakatingin sa tanawin. Kumain sila ng mainit na bulalo at nagkwentuhan ng walang katapusan. Dito, malayo sa mga mata ni Tita Matilda at sa presyo ng Maynila, naging mas malaya sila. Ikinuwento ni Ara kung paano siya niloko ni Marco, hindi para humingi ng awa, kundi para isara na ng tuluyan ang kabanatang iyon. Nakinig si Miggy, at sa unang pagkakataon, ikinuwento rin niya ang bigat ng pagiging isang De La Cruz at ang takot niya na baka hindi niya mapantayan ang kanyang lolo. Sa pagbabahagi na nila ng mga kahinaan, mas lalo silang naging matatag. Pauwi na sila ng gabing iyon. Tahimik lang silang nakikinig sa musika sa radyo. Masaya. Kontento. Pagdating sa penthouse, habang naglalakad sila sa pasilyo papunta sa kani-kanilang silid, huminto si Ara. Miggy, sabi niya. Humarap si Miggy sa kanya. Bakit? Salamat sa araw na to, sabi ni Ara, ang mga mata ay kumikinang. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Sapat na para kay Miggy na gawin ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Ara. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit hindi ito umiwas. Hinawakan niya ang pisngi nito at pagkatapos, marahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Nagsimula ito bilang isang simpleng halik. Ngunit nang tumugon si Ara, lumalim ito. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, ng paghanga, ng mga emosyong matagal na nilang itinatago. Walang kinalaman ang kontrata dito. Ito ay totoo. Ito ay kanila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Pareho silang habol ang hininga. Hindi kasama yan sa kontrata, bulong ni Ara, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko, sagot ni Miggy. Gusto kong gumawa ng bagong kontrata. Tayo lang ang gagawa. Walang pirmahan. Walang kondisyon. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang relasyon ay lalong lumalim. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, may isang aninong nagmamasid. Isang hapon, may dumating na package para kay Miggy sa ospital. Isang brown envelope na walang pangalan ang nagpadala. Nagtataka man, binuksan niya ito. Sa loob, mayroong isang set ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Ara at si Marco nag-uusap sa isang coffee shop. Sa isang litrato, nakahawak si Marco sa braso ni Ara. Sa isa pa, mukha silang seryosong nag-uusap. Ang mga anggulo ay kinuha para magmukhang malapit at sikreto ang kanilang pagkikita. Kasama ng mga litrato ay isang bank statement. Isang luma na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa account ni Ara papunta sa account ni Marco. Nanlamig ang buong katawan ni Miggy. Alam niyang may paliwanag ito. Alam niyang hindi siya dapat magduda. Pero ang laso ng pagdududa, kapag pumasok na sa isipan, ay mahirap nang alisin. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon ay para kay Ara na isang panaginip. Isang panaginip na matagal na niyang hinintay at hindi niya akalaing magiging totoo. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng isang ngiti, ang bawat gabi ay tinatapos niya na may init sa kanyang puso. Ang penthouse ay hindi na lang isang lugar na tinitirhan, ito na ay isang tahanan. Si Miggy. Siya ang dahilan. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga simpleng pag-aalala. Ang halik na pinagsaluhan nila sa pasilyo ay naging simula ng maraming iba pa, mga nakaw na halik sa kusina habang nagkakape, mga mabilis na halik bago sila pumasok sa kani-kanilang trabaho. Nawala na ang kontrata sa kanilang isipan. Ang natira ay ang totoong emosyon, isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan pero parehong malugod na tinanggap. Kaya nang maramdaman niya ang unang pahiwatig ng pagbabago, para siyang sinampal ng malamig na hangin.
Nagsimula ito sa mga text messages. Ang dating mahahabang mensahe ni Miggy ay naging isang salita na lang. Ang mga tawag nito sa gitna ng araw para lang mangumusta ay nawala. Sorry, busy lang sa ospital, iyon ang palusot niya. Naniwala si Ara. Siyempre, doktor si Miggy. Busy talaga ito. Ngunit ang lamig ay sumunod hanggang sa kanilang pag-uwi. Isang gabi, masaya siyang naghanda ng hapunan, isang espesyal na putahe na alam niyang paborito ni Miggy. Hinintay niya ito ng may pananabik. Ngunit nang dumating si Miggy, isang tipid na ngiti lang ang isinukli nito sa kanya. Halos hindi nito pinansin ang pagkain. Pagod lang ako, sabi nito nang tanungin niya kung may problema. Pagkatapos kumain, dumiretso na ito sa kanyang silid. Naiwan si Ara sa hapagkainan, nakatingin sa niluto niyang pagkain na halos hindi nagalaw at sa nakasaradong pinto ng kwarto ni Miggy. Ang pader. Ang pader na akala niya ay tuluyan ng gumuho ay tila dahan-dahang itinatayong muli, bloke por bloke. At hindi niya alam kung bakit. Ano ang nagawa ko? May nasabi ba akong mali? Bumabalik na ba siya sa dating trato dahil sa kontrata? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan, unti-unting kinakain ang saya na naramdaman niya sa mga nakaraang linggo. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Matilda, ang mukha ay mas matalim pa kaysa dati. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Ara, agad na tumayo. Hindi ito sumagot. Padabog nitong inilapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa ni Ara. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit habang inihagis sa kanya ang isang brown envelope. Nagsitilapon sa ibabaw ng kanyang mga blueprint ang laman nito. Mga litrato. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Mga litrato niya kasama si Marco. Kuha sa isang coffee shop noong isang linggo. Sinadya siyang puntahan ni Marco doon, nagmamakaawa na naman. At sa mga litratong ito, sa mga anggulong pinagkuhanan, mukha silang isang magkasintahan na may sikretong pinag-uusapan. Ano to, ha? Sigaw ni Tita Matilda, ang boses ay nanginginig sa galit. Sinungaling! Manloloko! Habang ang pamangkin ko ay nagpapakapagod sa ospital, ikaw ay nakikipagkita sa ibang lalaki. Sa lalaking nanloko sa'yo noon. Gaano ka ba kadesperada sa pera? Hindi yan totoo, depensa ni Ara. Pinipigilan ang sariling mga luha. Wala kayong alam. Wala akong alam, tumawa ng mapakla si Tita Matilda. Nakita na ni Miguel ang lahat ng ito, Ara. At ngayon, alam na niya kung anong klaseng babae ka talaga. Isang manggagamit. Isang ahas. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Ara. Kaya pala nanlalamig si Miggy. Dahil sa mga litratong ito. Dahil sa kasinungalingang ito. Umalis na kayo, sabi ni Ara sa mahinang boses, ngunit may diin. Umalis na kayo sa opisina ko. Nakangisi si Tita Matilda. Masaya ako na sa wakas, makikita na ni Miguel ang tunay mong kulay. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at umalis, iniwan si Ara na nanginginig sa gitna ng mga nagkalat na litrato. Hindi na niya tinapos ang kanyang trabaho. Umuwi siya kaagad. Kailangan niyang makausap si Miggy. Kailangan niyang magpaliwanag. Hindi niya hahayaan na sirain ni Marco at ni Tita Matilda ang isang bagay na nagsisimula pa lang maging maganda. Naabutan niya si Miggy sa sala, nagbabasa ng isang medical journal. Tumingala ito nang dumating siya at ang mga mata nito ay puno ng pagod. Miggy, kailangan nating mag-usap, sabi niya kaagad, ang boses ay desperado. Ibinaba ni Miggy ang kanyang binabasa. Tungkol saan? Tungkol dito, sabi ni Ara, inilalapag ang mga litrato sa lamesa. Tungkol kay Marco. Pumunta si Tita Matilda sa opisina. Miggy, walang katotohanan to, siya ang pumunta sa akin. Wala kaming relasyon. At yung pera, dagdag niya, naaalala ang sinabi ni Tita Matilda. Yung perang sinasabi niya, pera ko iyon na ninakaw niya. Tinitigan lang ni Miggy ang mga litrato pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang galit sa mga mata nito. Walang pagdududa. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa. Pagod. Isang malalim na pagod. Miggy, maniwala ka sa akin, please, pagmamakaawa niya. Huminga ng malalim si Miggy. Isinandal nito ang kanyang likod sa sofa at ipinikit ang mga mata. Ara, pagod na ako.
Ang apat na salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ara na parang isang punyal. Hindi ito sigaw. Hindi ito akusasyon. Ito ay isang pagsuko. Pagod na ako sa mga gulo. Sa pamilya ko. Sa lahat. Napatulala si Ara. Ang lahat ng paliwanag na inihanda niya ay nawala ng saysay. Ang lahat ng lakas niya ay biglang naglaho. Tumalikod si Miggy sa kanya, hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal. At mas masakit iyon. Nanginginig siyang tumalikod at naglakad papunta sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ang buo niyang mundo, na 2 araw lang ang nakalipas ay puno ng kulay, ay biglang naging itim at puti. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ramdam ang kakaibang pag-ikot nito. Bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kalendaryo. Late na siya. Mahigit 1 linggo na. Ang mga salitang Ara, pagod na ako, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Miggy, kahit na matagal nang nakasara ang pinto ng kwarto ni Ara. Nakaupo pa rin siya sa sala, nakatitig sa kawalan. Ang mga litrato at ang kopya ng bank statement ay nakakalat pa rin sa center table, parang mga piraso ng isang basag na salamin. Gusto niyang maniwala kay Ara. Isinisigaw ng puso niya na maniwala. Ang babaeng nakilala niya, ang babaeng dahan-dahan niyang minamahal, ay hindi isang sinungaling. Hindi ito isang manggagamit. Pero ang laso ng pagdududa, na itinanim ng kanyang tita at diniligan ng mga ebidensyang ito, ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. Hindi niya maintindihan. Bakit kailangan pa nitong makipagkita kay Marco? Bakit kailangan nitong ilihim sa kanya? Ang pinakamasakit ay hindi ang mga litrato. Ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na para siyang isang tanga. Isang tanga na muling nagtiwala, na muling nagbukas ng puso, para lang maloko sa huli. Katulad ng dati. Kinabukasan, kinausap siya ni Marco. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant, isang pagkikita na hiniling mismo ni Marco. Sa simula ay ayaw pumayag ni Miggy, pero nanaig ang kagustuhan niyang marinig ang panig nito. Dosi, salamat sa pagpunta, sabi ni Marco, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Ginagawa ko to dahil ayokong masaktan ka. Mahal ko pa rin si Ara, pero alam kong hindi na pwede. Ang inaalala ko ay ikaw. Nakinig lang si Miggy, ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Bumabalik siya sa akin, Dosi, pagpapatuloy ni Marco, umiiling na parabang labag sa kalooban niya ang sinasabi. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. May mga utang ako at alam niyang may mamanahin ka. Gusto niya akong tulungan gamit ang pera mo. Ayokong maging kasangkapan ka sa plano niya. Mas mabuti nang malaman mo ngayon. Ang bawat salita ni Marco ay perpektong binalot sa isang peking sinseridad. Isang obra maestra ng panlilinlang. At si Miggy, na pagod na sa gulo at puno ng pagdududa, ay nagsimulang maniwala. Hindi dahil sa tiwala niya kay Marco, kundi dahil sa takot na baka totoo nga. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng katahimikan sa loob ng penthouse. Nag-iiwasan sila ni Ara. Ang dating tahanan na puno ng tawanan ay naging isang malamig na espasyo. Gabi-gabi, umuuwi si Miggy na dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, nakikita niya si Ara, ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pagkalito, at mas lalo lang siyang nasasaktan. Isang gabi, pag-uwi niya, naabutan niya si Ara na naghihintay sa kanya sa sala. Seryoso ang mukha nito. May hawak itong isang maliit na puting bagay sa kanyang kamay. Miggy, sabi nito, ang boses ay seryoso. May kailangan kang malaman. Pagod na si Miggy. Pagod na siya sa mga sikreto, sa mga paliwanag, sa mga laro. Ano na naman to, Ara? Inilahad ni Ara ang kanyang kamay. Sa palad nito ay isang pregnancy test. 2 pulang linya. Positibo. Nanigas si Miggy. Tinitigan niya ang 2 pulang linya at pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Ara. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Saya. Takot. Galit. Pagdududa. Ang anak nila. Ang dahilan ng kontratang ito. Pero sa gitna ng lahat ng gulo at kasinungalingan, paano siya makakasiguro?
Ang demonyo sa kanyang isipan na binuhay ni Marco at ng kanyang tita ay bumulong sa kanya. Ang mga litrato. Ang bank statement. Ang mga sikretong pagkikita. Miggy. Sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig na, nakikita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. At sa sandaling iyon ng kahinaan, ng galit, at ng matinding sakit, isang salita ang kumawala sa bibig ni Miggy. Isang tanong na alam niyang pagsisisihan niya habang buhay, ngunit hindi na niya mapigilan. Paano ako makakasiguro na sa akin yan? Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa sa sigawan. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Ara. Mula sa pag-asa, naging pagkagulat, tapos ay naging sakit, isang sakit na napakalalim, na para bang sinaksak niya ito ng diretso sa puso. Hindi ito sumagot. Hindi ito umiyak. Napatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Ang pregnancy test ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Parang natauhan si Miggy. Ara, I didn't mean to. Pero huli na. Ang Ara na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak. Ang mga mata nito ay biglang naging malamig at walang emosyon. Isang tingin na hindi pa niya nakikita dati. Ang pader na muling itinayo nito sa mga nakaraang araw ay naging isang pader na bakal. Walang salitang binitiwan, tumalikod si Ara at naglakad papasok sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng katapusan. Isinara nito ang pinto, at ang pag-click ng doorknob ay parang isang hatol na ibinagsak sa kanya. Naiwan si Miggy sa sala, nakatitig sa nakasaradong pinto, ang mga salitang sinabi niya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Anong nagawa ko? Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang mga tunog mula sa loob ng silid ni Ara. Ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Ang kaluskos ng mga gamit na inilalagay sa isang maleta. Aalis na siya. Napatakbo si Miggy papunta sa pinto, handang kumatok, magmakaawa, humingi ng tawad. Ngunit natigilan siya. Ano pa ang sasabihin niya? Paano niya babawiin ang isang bagay na kasing sakit ng sinabi niya? Sa loob ng silid, habang nag-iimpake si Ara, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sa kanyang galit at pagmamadali, natabig niya ang isang maliit na kahon sa kanyang bedside table. Ang kanyang lumang music box. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Mula sa loob, isang maliit at itim na bagay ang gumulong palabas at huminto sa ilalim ng kama. Isang USB flash drive. Napakunot ang noo ni Ara. Ang USB na iyon. Matagal na niyang nakalimutan. Regalo iyon ni Marco dati na mailamang mga kanta. Pero may isang file doon na hindi niya sinasadyang ma-record. Isang pag-uusap. Isang pag-uusap na hindi niya pinansin noon dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa isang biglaang udyok ng kuryosidad, o marahil ay desperasyon, kinuha niya ang USB at isinaksak sa kanyang laptop. Ang mga daliri ni Ara ay nanginginig habang isinasaksak ang lumang USB sa kanyang laptop. Ang tunog ng pag-click nito ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang tanging naririnig niya lang bukod doon ay ang sarili niyang paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bumukas ang folder sa screen. Nandoon nga ang mga kantang sinasabi ni Marco. Ngunit sa dulo ng listahan, may isang audio file na kakaiba ang pangalan, Rec 001, FE3. Isang recording. Huminga siya ng malalim bago ay double-click ang file. Sa simula, puro kaluskos lang ang narinig niya. Pagkatapos ay isang boses. Ang boses ni Marco. Pare, ang galing ng plano ko, di ba? May kasama siyang kausap. Isang lalaki na hindi pamilyar kay Ara. Gago ka talaga, Marco. Paano kung malaman ni Ara na yung perang pinahiram niya sa iyo para sa utang mo ay para lang sa bagong kotse mo at sa babae mo? Tumatawang sabi ng kausap. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Ang perang ibinigay niya. Ang perang inutang niya pa sa bangko, akala niya ay para tulungan si Marco na makabangon mula sa pagkalugi. Iyon pala. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na nilalabanan ang kirot. Ngunit pinilit niyang makinig pa. Hayaan mo na iyon, pare. Past is past. Ang mahalaga ngayon ay itong bagong plano, pagmamayabang ni Marco. Itong si E.C. de la Cruz, mukhang patay na patay kay Ara.
At itong si Tita Matilda, yung tita ng doktor, galit na galit naman sa kanya. Sila ang mga piyesa ko sa chessboard. May isa pang tawa mula sa kausap. Anong gagawin mo? Simple lang. Gagamitin ko ang galit ni Tita Matilda. Siya ang magiging instrumento ko para sirain ang tiwala ni Miguel kay Ara. Konting peke na litrato, konting kasinungalingan. Madali lang yan. Kapag naghiwalay sila, mawawala sa doktor ang mana niya. At sino sa tingin mo ang nakabili ng lupa sa tabi ng ospital na pagtatayuan sana ng pediatric wing? Ako, pare. Kapag hindi nakuha ni De La Cruz ang mana, mapipilitan ang ospital na bilhin ang lupa ko sa kahit anong presyo na gusto ko. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Sinundan ito ng isang nag-aalab na galit. Ang lahat ng ito. Ang paninira. Ang mga litrato. Ang pagdududa ni Miggy. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Lahat ay planado. Lahat ay bahagi ng isang masama at sakim na laro ni Marco. At ang kawawang si Tita Matilda, sa kagustuhan nitong protektahan ang kanyang pamilya, ay naging isang bulag na kasangkapan. Ang mga luha ni Ara ay biglang natuyo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Hindi niya hahayaan na manalo si Marco. Hindi niya hahayaan na masira ang buhay ni Miggy dahil sa kanya. Mabilis siyang kumilos. Isinave niya ang audio file sa kanyang cellphone. Pagkatapos, kinuha niya ang phone at nagdial, hindi ang numero ng taxi. Hindi ang numero ng kaibigan. Ang numero ni Attorney David, ang matagal ng abogado at pinagkakatiwalaan ng pamilya De La Cruz. Ang taong alam niyang tapat sa yumaong lolo ni Miggy. Attorney David, this is Arabella Sanchez de la Cruz, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo. Isang bagay na napaka-importante. May kinalaman po ito sa mana ni Miguel at sa isang malaking panloloko. Matapos ang maikling pag-uusap, ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Wala na ang babaeng durog at wasak. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng handang lumaban. Para sa sarili niya. Para sa anak niya. At para kay Miggy. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto ng kanyang silid. Sa labas, nakatayo pa rin si Miggy, nakasandal sa pader sa tapat ng kanyang pinto. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi at sakit. Nag-angat ito ng tingin nang makita siya, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ara, di. Nagsimula ito. Ngunit pinutol siya ni Ara sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang seryosong determinasyon. Tumahimik ka, sabi niya sa isang boses na hindi pa naririnig ni Miggy mula sa kanya. Malamig. May otoridad. Naglakad siya papalapit dito, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Huminto siya sa mismong harapan nito, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Wala akong panahon para sa sorry mo ngayon, Miguel. May kailangan kang marinig. Ang mga salita ni Ara ay tumama kay Miggy na parang isang malakas na sampal. May kailangan kang marinig. Ang lamig at otoridad sa kanyang boses ay nagpatahimik sa lahat ng protesta sa isipan niya. Wala siyang nagawa kundi tumango. Iniangat ni Ara ang kanyang cellphone. Hindi niya ito ibinigay kay Miggy. Sa halip, pinindot niya ang play button at ang sala ng penthouse ay napuno ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Marco. Sa simula, hindi maintindihan ni Miggy. Isang pag-uusap. Isang pagmamayabang. Ngunit habang tumatagal ang recording, ang bawat salita ay parang isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Paano kung malaman ni Ara na iyong perang pinahiram niya sa iyo para sa utang mo ay para lang sa bagong kotse mo at sa babae mo? Naramdaman ni Miggy na parang may humigpit sa kanyang lalamunan. Gagamitin ko ang galit ni Tita Matilda. Siya ang magiging instrumento ko para sirain ang tiwala ni Miguel kay Ara. Konting peke na litrato, konting kasinungalingan. Ang mga litrato. Ang bank statement. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay isang laro. Mapipilitan ang ospital na bilhin ang lupa ko sa kahit anong presyo na gusto ko.
Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Si Miggy ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Para siyang binuhusan ng kumukulong langis na sinundan ng nagielong tubig. Ang sakit ng katotohanan ay sinabayan ng isang matinding kahihiyan. Ang mga salitang binitiwan niya kay Ara ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa. Paano ako makakasiguro na sa akin yan? Gusto niyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Gusto niyang magmakaawa. Ngunit bago pa siya makakilos, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan sila ni Ara. Ang mga mata ni Ara ay kalmado na para bang inaasahan na niya ito. Siya ang nagbukas ng pinto. Sa labas, nakatayo si Tita Matilda at si Marco. Ang mukha ni Tita Matilda ay puno ng tagumpay. Si Marco naman ay may suot na maskara ng peking pag-aalala. Miguel, apo, sabi ni Tita Matilda, ang boses ay puno ng pagkaawa. Nandito kami para tulungan kang buksan ang mga mata mo. Panahon na para palayasin ang babaeng yan. Dosi, I'm sorry you have to go through this, dagdag ni Marco, nakatingin kay Ara na may pagkutya. Hindi sila pinansin ni Ara. Dahan-dahan lang itong lumingon kay Miggy, ang mga mata ay nagtatanong. Isang tahimik na tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Sa sandaling iyon, ang sakit at pagsisisi sa puso ni Miggy ay nag-apoy at naging isang bagay na iba. Galit. Isang dalisay at nagbabagang galit. Huminga siya ng malalim at humakbang paharap. Pumasok kayo, sabi niya sa isang boses na hindi pa nila narinig mula sa kanya. Malamig. Matigas. Walang bakas ng kahinaan. Nagulat si Tita Matilda at Marco, pero pumasok pa rin sila, iniisip na nasa panig nila si Miggy. Umupo kayo, utos ni Miggy, itinuturo ang sofa. Nagkatinginan ang dalawa, nagtataka, pero sumunod pa rin. Si Ara ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, isang tahimik na saksi. Kinuha ni Miggy ang cellphone ni Ara mula sa kanyang kamay. Ang mga mata nila ay nagtagpo saglit. Isang tingin na puno ng hindi masabing emosyon. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga bisita. May gusto rin akong iparinig sa inyo, sabi niya, at muli niyang pinindot ang play button. Ang boses ni Marco ay muling umalinggaw sa buong sala. Nakita ni Miggy ang unti-unting pagbabago sa mukha ng kanyang tita. Mula sa pagiging kampante, naging pagtataka, tapos ay pagkalito, hanggang sa isang dahan-dahang realisasyon ng katotohanan. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala, napalitan ng pamumutla. Si Marco naman ay nataranta. Ano yan? Peking recording yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Ngunit huli na. Ang boses sa recording ay malinaw. Ang plano ay detalyado. Nang matapos ang recording, tumingin si Tita Matilda kay Marco, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ginamit mo ako, halos pabulong niyang sabi. Nilinlang mo ako para sirain ang sarili kong pamangkin? Tita, hindi totoo yan, desperadong sabi ni Marco. Sinungaling, sigaw ni Tita Matilda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Miggy na umiyak ang kanyang matigas na tita. Mga luha ng pagsisisi. Diyos ko, anong nagawa ko di? Nawala na ang peking maskara ni Marco. Tumayo ito, ang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Ginawa ko yon. At dapat lang sa inyo yan. Mga mayayaman na mapagmataas. Kung hindi dahil sa inyo, sana kami pa rin ni Ara. Marco, tama na, sabi ni Miggy, ang boses ay puno ng panganib. Anong tama na? Humalakhak si Marco na parang isang baliw. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Pero hindi pa tayo tapos. Bigla itong sumugod na para bang may gagawing masama. Ngunit bago pa ito makalapit, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking security guard, kasama si Attorney David. Miss Imperial, sabi ni Attorney David sa isang matatag na boses. I think it's time for you to leave. May mga pulis na naghihintay sa iyo sa baba. May kailangan ka sigurong ipaliwanag tungkol sa attempted fraud. Natigilan si Marco. Ang lahat ng tapang niya ay biglang naglaho. Wala na siyang nagawa kundi magpatanggay sa mga security guard palabas ng unit. Naiwan sa sala ang katahimikan. Si Tita Matilda ay nakayukong umiiyak. Si Attorney David ay nakatayong nagmamasid. At si Miggy dahan-dahan siyang lumapit kay Ara. Ang galit niya ay nawala na, napalitan ng isang matinding bigat ng pagsisisi.
Sa harap ni Ara, sa harap ng kanyang tita at ng kanilang abogado, lumuhod si Miguel de la Cruz. Ara, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Ara. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay hindi mabasa. Sa gitna ng eksenang iyon, nagsalita si Tita Matilda sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nakatingin kay Miggy. Patawarin mo ako, apo. Huli na ba ang lahat? Mawawala na ba sa'yo ang mana? Ang tanong ni Tita Matilda ay nanatiling nakabitin sa hangin, puno ng takot at pagsisisi. Mawawala na ba sa'yo ang mana? Lahat ng mata ay napunta kay Attorney David, ang tagapag-alaga ng huling habilin, ang taong hahatol sa kanilang kapalaran. Ngunit si Ara ay hindi nakatingin sa abogado. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miggy na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Hindi ang mana ang mahalaga sa kanya ngayon. Ang mahalaga ay ang sagot sa isang tanong na hindi pa niya nabibigkas. Tumayo si Attorney David at huminga ng malalim. Ayon sa nakasulat sa huling habilin ni Don Alfonso, ang kasal ay dapat maganap sa loob ng 1 taon. At ang kasal ay dapat totoo at hindi peke o base sa panlilin lang para sa pera. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kanilang kasal ay nagsimula bilang isang kontrata. Isang kasunduan. Malinaw na paglabag iyon sa kondisyon. Dahil sa mga nangyari. Pagpapatuloy ng abogado at dahil napatunayan na ang kasal na ito ay nagsimula sa isang kasunduan, ikinalulungkot kong sabihin na hindi na hinintay ni Ara na matapos ng abogado ang kanyang sasabihin. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Miggy. Nakita niya ang pagkatalo sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang gagawin. Huminga siya ng malalim. Attorney, sabi niya, ang boses ay kalmado. Naiintindihan po namin. Tatanggapin po namin ang desisyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang kamay ang humawak sa kanyang kamay. Ang kamay ni Miggy. Dahan-dahang tumayo si Miggy. Humarap siya hindi sa abogado, hindi sa kanyang tita, kundi kay Ara. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng sakit, ay ngayon ay puno ng isang matatag na desisyon. Hindi ko kailangan ng mana. Ang mga salitang iyon ay sinabi niya ng may bigat at katiyakan. Tumingin siya kay Attorney David. Attorney, salamat sa lahat. Pero hindi ko kailangan ng mana. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Ara, ang mga mata niya ay nagsusumamo at puno ng pagmamahal. Ikaw ang kailangan ko, Ara. Kinuha niya ang marriage contract na nakapatong pa rin sa isang side table, ang dokumentong naging simula ng lahat. Sa harap nilang lahat, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang isang deklarasyon ng kalayaan. Wala na to, sabi niya, binitiwan ang 2 piraso ng papel na nahulog sa sahig. Tapos na ang kasunduan. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Ara. Ito na ba ang katapusan? Ngunit hindi pa tapos si Miggy. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na pulang kahon. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati. Binuksan niya ito at sa loob ay isang singsing. Isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante, mas simple kaysa sa singsing na suot niya ngayon para sa kanilang pagpapanggap, pero mas makahulugan. At doon, sa harap ng kanyang umiiyak na tita at ng kanilang seryosong abogado, muling lumuhod si Miguel de la Cruz. Hindi na to kasama sa kontrata, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Walang kondisyon. Walang mana. Walang ospital. Ako lang. Isang lalaking nagkamali. Isang lalaking nasaktan ka. At isang lalaking mamahalin ka habang buhay kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Itinaas niya ang singsing. Arabella Sanchez, pagpapatuloy niya, tinatawag siya sa kanyang pangalan, hindi sa apelyidong de la Cruz na dala ng kanilang kontrata. Will you marry me for real? No contracts, no conditions. Just you and me. Tayo lang. Pwede ba nating simulan ulit? Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Ara ay tuluyan ng bumuhos. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay natunaw at napalitan ng isang napakalaking pagmamahal. Ang lalaking nakaluhod sa harap niya ay handang isuko ang lahat para sa kanya. Ang lalaking ito ay pinili siya kaysa sa isang malaking kayamanan. Ito ang pag-ibig na hindi niya akalaing mahahanap. Ito ang tiwalang akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman.
Dahan-dahan tumango si Ara. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Miggy. Yes. Isang malawak na ngiti ng kaluwagan at purong kaligayahan ang gumuhit sa mukha ni Miggy. Maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Ara. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing akin ka at isayo ako. Isang yakap na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan. Naiiyak na napangiti si Tita Matilda sa isang sulok. Si Attorney David naman ay tahimik na nakatingin sa kanila, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sabi ng abogado na siyang pumutol sa kanilang sandali. Humiwalay sila sa yakap at humarap sa kanya, handa nang tanggapin ang kanilang kapalaran. Ngumiti si Attorney David. Actually, J.S. de la Cruz. May isang huling clause ang lolo mo na hindi ninyo alam. Napakunot ang noo ni Miggy. Isang huling clause, attorney, tanong niya, habang ang kamay niya ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Ara. Tumango si Attorney David, ang ngiti sa kanyang mga labi ay lalong lumawak. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at binuklat ito sa isang partikular na pahina. Alam ng lolo mo, si Don Alfonso, na mapaglaro ang mundo, paliwanag ng abogado. Alam niya na maraming klase ng tao. Kaya naman, naglagay siya ng isang sikretong kondisyon sa loob ng isa pang kondisyon. Itinuro niya ang isang maliit na talata sa ilalim ng pahina. Sabi dito, ang mana ay mawawala lamang kung ang kasal ay mapapatunayang ginawa para lamang sa pera jihi, kung sa oras ng pagsubok, ang tagapagmana ay mas pipiliin ang yaman kaysa sa taong pinakasalan niya. Natigilan sina Miggy at Ara. Nagkatinginan sila, unti-unting sinisink-in ang sinabi ng abogado. Ang buong sitwasyong ito, pagpapatuloy ni Attorney David, ang pagdating ni Ace Imperial, ang mga paninira lahat ng ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok na hindi plinano ng lolo mo, pero isang pagsubok na nagsilbing sukatan. Gusto niyang malaman kung ang puso mo, Miguel, ay nasa tamang lugar. Gusto niyang makahanap ka ng isang pag-ibig na handa mong ipaglaban, kahit na ang kapalit ay ang lahat ng yaman sa mundo. Tumingin ang abogado kay Miggy ng may paghanga. At kanina, nang pinunit mo ang kontrata at pinili mo si Ines de la Cruz, kaysa sa mana, ipinakita mo na ang pagmamahal mo ay totoo. At dahil doon, hindi lang ninyo naisalba ang inyong pag-iibigan. Naipanalo mo rin ang huling pagsubok ng iyong lolo. Ikinabit ni Attorney David ang kanyang salamin. Congratulations, J.S. de la Cruz. Sa'yo pa rin ang mana. At ngayon, masasabi kong karapat-dapat ka talaga para dito. Isang halo ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na saya ang bumalot sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Ara at pagkatapos ay sabay silang napatawa. Tawa ng kaluwagan. Tawa ng tagumpay. Tawa ng purong pagmamahal. Lumapit si Tita Matilda sa kanila, ang mukha ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may ngiti na. Ara, apo patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, sabi nito, ang boses ay basag. Hinawakan ni Ara ang mga kamay nito. Kalimutan na po natin yon, tita. Ang mahalaga ay ang ngayon. Niyakap ni Tita Matilda si Ara ng mahigpit, isang yakap na nagsasara sa lahat ng hidwaan. Tawagin mo na akong tita. Oh mama. Mas gusto ko iyon. Isang taon dahil lumipas. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Sa harap ng bagong tayong gusali ng Don Alfonso de la Cruz Pediatric Heart Center, maraming tao ang nagkumpol-kumpol. Ang pangarap ni Miggy, ang legacy ng kanyang lolo, ay sa wakas natupad na. Nakatayo sa isang tabi si Miggy, suot ang kanyang puting coat. Sa tabi niya ay si Ara, mas lalong gumanda, ang kanyang tiyan ay malaki na at halatang malapit ng mga anak. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Masaya siguro si Lolo ngayon, bulong ni Miggy, habang pinagmamasdan ang mga batang pasyente at ang kanilang mga magulang na may ngiti sa mga labi. Sigurado ako, sagot ni Ara, isinandal ang ulo sa balikat ni Miggy. At sigurado akong masaya siya para sa'yo. Lumapit sa kanila si Tita Matilda, na ngayon ay mas malambing at laging nakangiti. O, kayong dalawa, baka matunaw kayo dyan. Ara, apo, baka gusto mo nang umupo. Baka mapagod ka. Okay lang po ako, tita, nakangiting sabi ni Ara. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog na ang araw, nanatili sina Miggy at Ara sa garden ng ospital.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable at puno ng pagmamahal. Hinaplos ni Miggy ang malaking tiyan ni Ara. Malapit na, sabi niya, ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Sino kaya ang kamukha niya? Tanong ni Ara. Sana ikaw. Sana ikaw, sagot naman ni Miggy. Para kasing tapang at kasing ganda mo. Natawa si Ara. Tumingin siya sa asawa, sa lalaking minahal niya nang hindi inaasahan. Tingnan mo ang sinimulan ng isang kontrata. Ngumiti si Miggy, ang mga alaala ng nakaraang taon ay bumalik sa kanya. Ang tensyon. Ang sakit. Ang pag-ibig. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Ara at hinalikan ito ng marahan sa noo. Hindi, bulong niya. Ito ang sinimulan ng isang maulang gabi. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng gulo, ng lahat ng pagsubok, natagpuan nila hindi lang ang kanilang mga sarili, kundi ang isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang kontrata, isang pag-ibig na sinubok ng panahon at itinadhana ng isang maulang gabi. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, handa nang harapin ang isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miggy. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat na sumama at sumubaybay sa paglalakbay ni Ara at Miggy. Mula sa isang kontratang puno ng pag-aalinlangan hanggang sa isang pag-ibig na sinubok ng tadhana, naging karangalan ko po na ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Ang pagsulat po nito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang piraso ng emosyon, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. Ang kwento ni Ara at Miggy ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging dumarating sa perpektong paraan. Minsan, natatagpuan natin ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga panahong akala natin ay sarado na ang ating mga puso. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili para sa mga pagkakamali ng nakaraan. At ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, palaging may isang sinag ng liwanag na naghihintay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-ibigan. Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang paborito ninyong eksena? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli ang inyong lingkod na manunulat, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.